Samantala, upper middle income country category na nakuha ng Pilipinas kamakailan ating pag-uusapan. Kasama si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali, Joshua. Yusek, kinumpirma po ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income country category. Para po sa mga ordinaryo nating mamamayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bagong classification na ito at bakit po ito itinuturing na isang mahalagang milestone para sa ating bansa? Yeah, tama po yun. No? So, ang nagiging basehan dito ng World Bank is kinocompute nila yung tinatawag nilang gross national income. So, ito yung, roughly, ito yung kinikita ng bawat Pilipino. Tinitingnan muna nila yung GDP natin. Ang GDP, ito yung mga produkto na na-produce ng ating bansa, products and services, goods and services produced domestically in the Philippines. Tapos idadagdag natin yung naging kita ng ating mga OFW. So taken together, ito yung ating gross national income. Tapos, i-divide nila sa population para makuha yung gross national income per capita. Pero, itong numero nito, i-adjust pa nila yung sa tinatawag na per purchasing power parity. No? Kasi, as you know, magkaiba yung, magkaiba yung cost of living natin kasi sa ibang bansa. Let's say for the same product, let's say a burger in the Philippines would cost probably less than a burger in Japan, pero parehong burger lang naman yan. So ito yung mga ina-adjust. On that basis, ang naging classification natin, nandun na tayo sa upper middle income country status. Yusek, ayon din po sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas na lampas nga po sa itinakdang threshold para maging upper middle income country. Ano-ano po yung mga pangunahing dahilan nito? Yes, tama yan. No? So, lampas na tayo sa threshold ng UMIC. So, isang nakita dito yung pagpupursige natin na lumago ang ating ekonomiya at saka syempre yung ating incomes na rin dito, no? This one is actually almost 40 years in the making. So if you go back 40 years, makikita mo ang dami natin pinagdaanan ng mga hamon, no? Ilang oil price crisis, ilang oil shock yan, ilang yung COVID nandyan pa, ilang mga sakuna yan. Pero despite all this, patuloy yung pagpupursige natin kung hindi tayo sumusuko, no, sa patuloy yung pagpupursige natin na kailangan talaga lumago tayo, umunlad tayo una muna as a person, pero syempre kasama as a country. Tapos malaki rin ang ambag dito ng ating mga OFWs kasi isa rin sila sa nakatulong para sa pag-angat ng antas ng ating una muna sa pamilya nila syempre, sa kanila rin, no? And of course sa ating bansa. Okay. Yusek, bagamat positibo nga po ang bagong classification na ito, may mga kababayan po tayo nagpapakita pa rin na hindi pagsang-ayon dahil marami pa rin pong Pilipino ang nakakaranas pa rin ng kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. Now with this being said, paano po masisiguro ng pamahalaan na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo na pag-unlad na ito? Yes, tama rin yun, no? Kasi nga this is an average number, no? So tulad nga ng binanggit ko kanina, pinagsuma total yung lahat ng income natin divided by the population. Pero syempre hindi naman lahat nandun yung yung income, merong mas mataas doon, meron ding mga mas mababa yon. Kaya ang isang kailangan nating unahin talaga na pagduunan ng pansin is bawasan yung i-reduce tong disparity, no? Ito yung actually ito yung tinututukan din natin kaya meron tayong mga regional development plans, meron tayong mga regional development council para ma-reduce natin itong mga disparity na to. So dito sa mga regional development plans, nandiyan na yung mga yung mga kailangan na investments ng gobyerno, tapos ano yung mga investments na gusto natin na ma-attract, no, doon sa mga lugar na iyon. Tapos nandiyan din syempre yung ating
human capital investments. Kasi alam naman natin na yun din ang parang ito yung pinakamatibay na na paraan, no, para maumunlad yung ang isang tao, tsaka syempre yung ekonomiya. Kailangan mag-invest tayo sa human capital. So isa rin yan sa pinagtutuunan kasi alam natin naman na ito yung paraan nila para para umangat. Ang isang malaking investment natin ng human capital is actually yung ating for pamilya. Ito, nagbibigay ng cash transfer on the condition na pumapasok dapat ng eskwelahan ng bata, tapos yung mga magulang, especially yung mga buntis at lactating mothers, pumunta sa health center para sigurado tayo na maayos ang kalusugan nila. And alam naman natin na at this time, marami na rin yung mga nakagraduate, no, na 4Ps, yung iba mga board top notchers pa. So it's really makikita mo, no, na kapag halimbawa nag-invest sa human capital, isang tao at syempre yung ating pamahalaan, ito yung parang siguradong siguradong pathway para umunlad sila. Yusek, isa sa mga inaasahang epekto ng upper middle income country status ay ang pagtaas po ng investor confidence at pagpasok ng mas maraming investments. Paano po ito makatutulong sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino? Yes, actually to be more exact, no, to be more correct. Yung mga investors, karamihan diyan tinitingnan din naman yung mga nitty-gritty na datos, no. Tapos meron silang sarili nilang computation, syempre titingnan nila yung yung prospective returns dito sa bansa na to. Kasi ang tinitingnan nila dyan is yung long-term growth prospects. Pero malaking bagay na talaga yung nakabilang tayo sa antas ng mga upper middle income countries. Kasi yung iba, yun ang tinitingnan muna kagad. Kasi kapag nandito ka na sa estado na to, may parang ang perception nila dito, kaya ka siguro naging unique kasi maayos yung mga polisiya mo with respect to growth, no? Meron kang magandang nakalatag na infrastructure development plan para magtutuloy-tuloy itong paglago na to. Tsaka like I said, no, yung ating naging development journey, despite all the calamities, we were able to really muster this income growth, no? So ibig sabihin nun, nandun yung porsigido tayo na talagang umunlad. Tapos meron nga tayong maayos na strategy para dito. So pag halimbawa syempre meron din kasing perception na kapag upper middle income country, maayos din yung human capital natin, yung kalidad ng human capital. And therefore, this will also attract yung tinatawag natin ng mga quality investments na magdadala ng mga quality jobs sa ating bansa. At ito yung klase ng mga trabaho na gusto natin na mahikayat sa ating bansa. Okay. Yusek, nabanggit din po na maaari mabawasan ng ilang concessional official development assistance dahil sa bagong income classification na ito. Paano po paghahandaan ng pamahalaan ng posibleng pagbabagong ito sa development financing? Yeah. Tama po 'yun. Isa 'yan sa mga effect, no. Pero lagi namin sinasabi nga meron tayong transition period, no. So we are being allowed the transition period. Mga 3 years po ito, no. Bago talaga sila mag-phase out. Pero in preparation for this, alam naman natin na tayo, isa sa source of financing natin, apart from ODA, is actually yung ating public-private partnership. Kaya actually early on, no, mga 2023, isa yan sa inayos na natin na major piece of legislation, yung PPP code. Para doon maging maayos yung legal framework nito, madali tayong makapag-engganyo ng private financing para sa ating mga infrastructure na pwede namang ma-design so that there would be a continuous income stream. And this one will actually free up resources para naman dun sa mga kailangan ng spending ng gobyerno na hindi papasukan ng private sector. So nakalatag na yung
nakalatag na yung ating legal and policy framework para diyan. Tapos alam din naman natin na na patuloy pa rin yung yung ating Bangko Sentral sa pag-promote ng tawag namin financial inclusion, no? Para noon lahat tayo magkaroon ng access to financing. So ang kailangan din talaga dito going forward is yung ating mga commercial na financial institutions would be able to come up with innovative na investment options. So hindi lang yung savings account, kundi makapag-offer sila ng iba pang mga investment vehicles para dadami yung mga sources of capital para naman to sa mga ating mga private na businesses, no? Yung mga commercial talaga na businesses na kailangan din nilang mag-source ng capital. And of course, there's always the international capital market para naman doon sa mga big businesses to. So dahil nga nasa upper middle income country tayo, again there's now that facility for them. So ang kailangan lang is magtuloy-tuloy itong ating magandang pinapakita in terms of macroeconomic fundamentals, in terms of policy stability. Yusek, nabanggit niyo po ang malaking kontribusyon ng ating overseas Filipino workers sa pag-abot ng milestone na ito. Ano po ang plano ng pamahalaan para mas maraming OFW ang bumalik na ng bansa at maging option na lang po ang pangingibang bansa? Yeah, tama po yan. Alam namin na ang mga OFWs, bawat Pilipino, no, gusto nila ng matatag na pamilya, matatag na community, and therefore they also, at the very least, they want to be together with their families. So ang kailangan talaga is makapag-generate tayo ng mga quality jobs, those jobs that actually will require yung mga skills na meron na ang ating mga OFWs. Ang nangyayari lang kasi hindi nila magamit dito, no, kasi mababa yung adoption ng technology dito sa atin. So isa yun sa inaayos natin na yung ating mga local businesses would be able to adapt to new technology, and this one will require the mga high-level skills. And ano din to, chicken and egg dito. So kailangan din natin is makapag-develop din tayo ng a good sizable pool of qualified na yung mga skills na ito para makapag-attract tayo ng ganitong klaseng investments. As it is now, no, sa ating transport sector, kunwari sa NCR and Region 3, papunta na rin sa sa down south, na alam naman natin na meron tayong malaking investments na on railways, no? Meron tayong subway, meron tayo yung mga MRT, LRT natin. Itong mga to kailangan ito ng dekalidad ng mga engineers, yung mga highly skilled na technicians. We're also venturing into let's say mga renewable energy. Again, ibang klaseng mga technicians ulit ang kailangan nito. Yung ating mga electric vehicles, mga hybrid vehicles, ibang klase na naman po. So ito yung mga klase ng trabaho na actually marami na sa mga OFWs natin ang nakakapagtrabaho sa ganitong klaseng mga mga factories or businesses abroad. Tapos ngayon nagsisimula tayo magkaroon ng ganong demand, and therefore pwede na silang bumalik dito sa atin sa Pilipinas. Okay. Yusek, sa kabila nga po ng magandang balitang ito, hindi pa rin po may tatanggi na nanatiling hamon ang income inequality. Ano po ang mga pangunahing reforma at programa ng pamahalaan para po maging tunay na inclusive ang economic growth? Tama po yan. Kasi nga, we are an archipelago. So, malaki talaga yung nagiging inequality in access to the market. So, yun po yung unang-unang kailangang i-address natin. So, yung pong ating infrastructure development, we are actually
we are an archipelago nga, no? So dapat nga yan, yung iba, nakakapag-produce sila ng excess, no? Ng kanilang goods and services. Kailangan ba ilabas nila yon sa kanilang probinsya para hindi masyadong babagsak ang presyo, hindi sila masyadong malulugi. And therefore, you need the good ports, you need yung mga airports naman, o kaya yung mga maaayos na ano na nakalsada. Ito yung isa to sa magre-reduce ng inequality. And then syempre, yung ano na rin, yung mga human capital investments. Yung actually marami tayo din na ng mga pwedeng tourist spots, no? So pwede tayo makapag-attract ng other capital, ng other mga tourist din, no? At ito magbibigay din to ng trabaho. And this is also a way of in a sense, income redistribution din to. Kung domestic tourism, kung international tourism naman, talagang malaking naging impact nito sa ating economy. So, nandiyan yung ating mga public investments on infrastructure, yung ating public investments on human capital, at saka yung mga sectoral plans din natin dyan. Alright, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na umaasang mararamdaman ang pagbuti ng serbisyo at ekonomiya ng ating bansa. Yes, unang-unang sa lahat, salamat dito sa pagkakataon. No? And tulad nga ng sinabi namin, this is actually a milestone of everyone. Lahat tayo, no? Kasama yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. So lahat ito ay isang malaking accomplishment, pero we do realize na hindi pa rin tapos ang hamon para sa atin. Kailangan pa rin natin na matugunan yung pangangailangan ng mga nasa yung below the average nga, na siyempre lalo na yung mga nasa laylayan. So ito yung kailangan nating matuunan ng pansin. Tapos kailangan ipagpatuloy natin tong growth na to para again sana in a shorter period of time makarating tayo sa susunod na development milestone, which is about being a high-income country. Right, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edelion.